Started. Hello, good morning. Ah, yung kahapon po na nag-crack test po ako sa nagpa-crack test doon sa sa may machine shop. So may problema talaga yung injector sleeve butas. So ngayon, decide ako na tanggalin yung injector sleeve na papalitan ngayon. Yun nga lang, o-orderin ko pa. So, ibig sabihin magandang result na rin yun dahil yung pinakasira yung injector sleeve lang. So, ang problema, yun nga, o-order pa ako. Ngayon, dito sa lamesa ko kasi ang nagkaroon kasi ng problema yung injector sleeve. So, kailangan kong check upin to mga injector kasi ang injector na ito ay ang tinatawag nila na electronics na kung makikita nyo, yung injector na may wire na siya, di ba? Sa mga CRDI ito, mga electronics ng sasakyan. So, kailangan ko to i-check up yung pinaka-resistance. So, nandito ngayon sa lamesa ko, may tester ako. Sa tester, ito konting tips lang to sa mga ng tawag nito, yung mga nagsisimula lang pa magmekaniko. Konting tips lang to kasi mayroon din mga expert pa sa atin. So ito yung nalalaman ko at ito yung lagi kong ginagawa. So nandito sa lamesa ko yung mayroon kasing multi-tester na kailangan po yung digital or kung any na brand na tester, pero ako ginagamit ko digital. Kukunin natin tong resistance, dapat kasi pantay-pantay po sila yung resistance kasi nga yung number 5 noon nabutasan na yung injector sleeve, so baka meron injector dito na damage din. So kung kukuha kayo ng resistance, dapat ang tester po ilagay nyo sa ohms, diba? Sa ohms yung ilalagay. So tapos kukunin yung pinaka-resistant niya. So yung test probe natin, left and right, pwede kahit saan. Ang importante, marireading niya yung pinaka-resistance ng injector. Kasi ang trabaho kasi nito, kung mag-energize to siya, saka siya mag-automize. Actually may pressure na po sa system nito, may pressure na po. Hindi lang to magbubukas yung pinaka-nozzle kung walang papasok na energize na kuryente na para ma-automize siya yung fuel. So kailangan may resistance po siya. Kaya kukunin natin. So madali lang man to, kung dapat alam nyo kung paano rin na kukunin ito. So ganito lang pagkuha. I-readingin nyo yung test probe, lagay nyo dito sa pinakasakit niya. Positive or negative kung saan. Hintayin nyo yung kung saan tatama. Tingnan nyo yung tester. So nare-reading siya ng 0.004 ohms, di ba? So ibig sabihin pasok siya sa recommended niya na anong tawag nito, yung resistance. So dapat pare-pareho sila, hindi sila bababa ng 0, hindi rin tataas ng 6 or 7 ganun. Dapat maglalaro sila sa 5, 3 or 4, okay yun siya. So ito yung isa, testing din natin. So tingnan nyo yung tester kung saan siya papalo. Yun po, pumalo siya ng 3 at 4. So ibig sabihin pasok siya sa recommendation na resistant po. Tapos yung isa, yun po, pasok pa rin siya. So ibig sabihin okay pa to. So ngayon ko lang tinesto kayo dahil busy talaga ako kahapon, hindi ko na i-test to. Ngayon i-test natin talaga. Naku po, wala. Ayun, meron. So okay din, pasok siya. Pumapalo na siya sa 0.4. Tapos ito yung number 5.
Ito kasi yung pinaka may tama. Yun, okay. So, pasok siya. Ito yung huli. Panghuli natin. Dapat may reading po kasi yung daming mga tama. Ayun po. So, nakita nyo sa tester na may reading talaga, no? Etong mga injector na to, pag example po, pag yung kahapon kasi na nasiraan na yung injector sleeve. Ngayon po, kung nasunog talaga tong pinaka nozzle injectors, so malamang makakaroon siya ng diferensya. So, kung mawawala yung pinaka resistant niya, hindi na, maglo-low power na po yung pinakasasakyan. Lalo-lalo na to na itong mga ganito sa mga trucks po, yung mga super grade, Wuwo or Giga. So napakaselang sila ng mga injectors. Pareho din sa mga yung mga 4 cylinder, mga 4 HK1, yung mga CRDI po. Yun, mga maseselang yan. Kailangan talaga natin na kukunin yung pinaka-resistance ng injector. So dito kasi nabubuhay yung pinaka-makina. Ano pa ba? Yun lang po, kung nakita nyo yung ginawa ko, ganun din yung gawin nyo na madali lang to kung may idea kayo. So ito, konting tips lang to para sa inyo na tulong ko sa inyo na ganito rin ang ginagawa ko. Lahat kasi dito sa mga ginagawa ko, puro kasi mga electronics. Yun nga lang, wala pa rin ako nag-encounter na sakit sa ulo kasi yung ginagawa ko through procedure talaga. So maganda. So ito lang ang i-share ko sa inyo at sa mga nag-comment, sa mga nag-share, sa mga nag-like, maraming salamat po sa inyo at subscribe na lang po kayo sa mga susunod ko video na i-upload na pang tutorial po para sa hindi lang para sa akin kundi para sa atin mga mekaniko na magtutulong-tulong po tayo na maganda yung hanap buhay natin. So hanggang dito lang siguro at God bless po sa atin. Mahalin natin yung pinaka-work natin, yung trabaho natin na kahit na sinasabing ng iba na marumi tayo pero yung trabaho natin ay marangal. So mahalin natin to. Dahil itong trabaho natin ay hindi para sa atin kundi para sa lahat po, sa pamilya, kung saan man tayo nagtatrabaho, para sa lahat po to. So God bless po at nagpapasalamat po sa inyo, kay Lord na binigyan na ako ng ideya na ganitong ginagawa ko na nasusolve ko yung problema. Salamat sa inyo at God bless po. Mabuhay po tayo. Peace.